Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Mahjong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, McCoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. Kasama pa rin po natin, pinakamabanges, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Teke Tito. At kami po ang inyong Mahjong Chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Member PDIC. Tangin na ng bangko. Napanood ko kasi si Jimmy Saints. Naalala ko siyempre, nag-guest siya kay Tony Talks. Nag-guest siya kay Tony Talks. Speaking of guest, Tito P, kasama pa rin natin, isa sa ating mga favorite na guest co-host sa Balat ng Lupa. Ang Eman Bacosa ng podcasting. Walang iba. Attorney Bin Buenaagua. Ting, 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 ting. Thanks God. God bless you. Thanks God ang puta. Ano yun? Ang kawawa si Manny Pacquiao, no, para sa lahat ng sa lahat ng anak niya pa sa labas yung pogi. Uy, in fairness, yung panganay niya pogi din dati, kaya lang binura ni Eman Bacosa. Pogi yung pangalan. Oh. Pogi ba? Yun yung first boyfriend ni Heaven Peralejo. Talaga? Oo. Kasi pareho silang born again. What the fuck? Di ba? Di ba? Di ba? Hindi mo lang binibigyan ng credit na gwapo siya, may pera siya. Putang na sa board again mo talaga. Ay, kung totoo, sasabihin ko gwapo siya eh. Kaso, alam ko yung mukha ko eh. Tapos... Nakita niyo ba yun? Yung post dun sa Instagram? May Yeah. nag-comment dun sa video ni Eman Bacosa na ang boxing ring ay nasa e-cup ko. Sabi ng babae. Alam mo kung ano ni-reply? Ano? Happy God New Year. bless. God bless. God bless. Pagkatapos sabihin na ang boxing ring ay nasa e-cup ko, ni-reply, God bless. Good boy. Napakabait ni. Good boy, oo. Siya ang Gusto ko pa, siya actually ang favorite nepo baby ko ngayon. Si Eman. Oo, si Eman Bacosa. Ewan ko nakailang episode na ako na sinasabi na parang pag napapanood ko yung mga interview niya, napakabait niya eh. Parang... Siya yung siya yung legit na poging Pacquiao eh. Kasi yung sakto, laki rin siya sa hirap. So, talagang nakuha niya yung paano magsalita yung papa niya eh. Yung mga anak kasi ni Pacquiao, alam mo yung mukha ni Pacquiao pero Inglesero. So, medyo nade-detach ka na sa yung parang yung Pacquiao nila eh. Parang yung, alam niyo minsan nanonood kang TikTok, naglo-load yung audio nung kabilang video, nasa kabilang video ka na. Ganun yung itsura nung mga anak ni Pacquiao eh. Lalo na yung iba yung audio, ganun. Pero, alam mo, nakonyo yung mga anak ni Manny Pacquiao kasi ang tawag nila sa tatay nila, Kuya Manny. Di ba kapag konyo ka, tawag mo kay na Kuya Guard, Kuya Man. Kaya kinraton driver yung tatay. Oo nga ba? ay puta, tagal ko na jail. Alam mo, sino yung mahirap dito? Puta, ang bagal. Tapos sabi ni Aling Leonie, ang tawag niya Ate Jinky. Putang inaga. Hindi, si Jinky naman kahit papaano tahimik eh. Yung alam niya kung kailan magsasalita eh. Oo. Yan naman kasi officially lolo na si Manny Pacquiao. Bakit? Dahil yung doon sa girlfriend nung panganay niya. Yung panganay na anak niya, nakabuntis ng, siyempre babae, nakabuntis ng babae. Tisay. Magandang bata yung nabuntis. Sila pa ni Heaven Peraleo, Hindi, matagal na silang wala, puta. Hindi sila wala ni Heaven. Si Heaven, lalaki kasi ako eh. Si Heaven, jowa niya, free pa sexy Heaven. Oh.
So di pala nakaabot yan sa heaven si... Wala, never mind. Yan, hindi ba? Para sa attorney talagang you're testing the waters. Hindi. Ibig sabihin, hindi naka... Hindi pa official eh. Hindi pa naman daw official. Pwede pa. Oo. Gagawin ko na lahat ngayon. Lagi yun yung sasabihin ko, that mas maingat ka nga pag naging official na dahil pwede kayo padebar eh. Pag-usapan natin? Takot ako. Pero unang-una, medyo may, etong balita na to galing kay Tito P. Medyo sad. Actually, hindi medyo sad eh. Sad yung balita na to. Medyo lang. Hindi medyo. Talagang sad kung nangyari. Ito yung perfect example ng tragedy, Tito P. Tama ba? Oo. Since expertise ni Tito P tong topic na to, sige Tito P, go mo. Hindi ako magjo-joke ha. Hindi ako magjo-joke. Ito seryosong bagay. Hindi ako magjo-joke, di ko alam to eh. Ngayon ko pa lang maririnig. Yan. So, yung sa recent news natin, yung isang Viva Max actress, si Gina Lima, na tagpo ang patay dun sa condo. Tapos, kung tama yung pagkakaalala ko, yung ex-boyfriend niya, yung nakakita sa kanya at yung nagdala sa kanya sa ospital. And unfortunately, dahil dinala niya sa ospital at hindi na revive yung ex-girlfriend niya, nagkaroon ngayon ng kumalat na yung ex-boyfriend yung naging cause nung kamatayan ni Gina Lima, na 3 days after nung pagkamatay ni Gina Lima, yung ex-boyfriend naman niya yung sumunod. Na apparently nag-commit ng suicide dahil sa pambubuli na na-receive niya mula dun sa mga kaibigan. Tsaka hindi lang sa mga kaibigan eh, meron pa yung influencer na na bakla na kailangan bang may galit eh. Hindi kasi si Tristan kasi kasama natin hawa. Hindi, pero in fairness kung meron kang bakla na dapat ka bad tripan, yung bakla na yan yung isa sa ka bad trip. Ewan ko Vin kung natatandaan mo tong si Valentine, ano pangalan nito? Valentine yung, Rosales pa pangalan nun? Oo. Yung yung kaibigan rin nung flight attendant. Siya rin yung isa sa mga huling kasama nung namatay na flight attendant, si Christine Dacera. Kung natatandaan mo si Christine Dacera. Naalala ko si Christine Dacera. Ano sinabi nung baklang yan? Siya kasi yung isa sa mga nag-trigger. Siya kasi Tangina mo, Vin. Sorry. Ang sabi ni Valentine, may palad siya. Hindi tayo magjo-joke. Seryoso yung topic. Sorry. Well, to be fair, bakla naman talaga siya eh. So, ano nga sabi niya? Ano sabi niya, Tito P? Sabi na ni bakla. Yun. Tangina nyo! Teka ako na, Tito B! Napakasama kasi ng ugali mo eh. Ito yung Yan ang malupit doon, hindi niya personally kakilala yung Gina Lima. Tapos ito yung hindi mga ba? post. Hindi niya personal? Hindi. So kupal pala talaga itong bakla na ito. Hindi na pala niya kilala eh. Gago talaga ito eh. Ayan tingnan mo yung nilagay, yung pinost niya. Ayan Hoy, hayop ka, anong ginawa mo kay Gina? Huwag kang manakit ng babae. Yun ang yun yung isa sa mga post niya. Tapos after nun, namatay yung Nagsabi pa siya, Tito P. May mga series of posts to. Magbabayad ka sa kulungan at impyerno dahil sa ginawa mo, men.
Pagbading ba, okay lang magsabi ng ganun? Oo. That's our word. Oo. Joke lang. Oh. Pero di ba siya yung may di wala ko alam So di ba may connect siya kay Christine Dacera? Pero ngayon bumoboses siya dito. Parang di ba? Oo. Bakit? Hindi ko alam kung hindi ko rin alam kung bakit siya bumuboses dito. All the while, akala ko kaibigan niya si Gina Lima. Yun pala, dito confirm ba na hindi sila friendship or wala siyang connect? Nakiki-join lang siya sa usapan? Meron lang silang mutual, yung sinabi lang niya na yung details allegedly provided by a mutual friend identified as Kevin Tan. Alam ko hindi naman talagang officially clout chaser talaga to Mahilig talaga mang clout chase to. Madami na tong sinawsawan na issue Ito Tito P. Kasi may sinabi pa siyang isa. Bibigay ko sa inyo. Nakolekta ko lahat ng logs niya Ito ang sabi niya, tangina ka, kung gusto mo ng sapakan, tayo ang magsuntukan. Huwag kang mananakit ng babae. Ang laki mong tao ang gagawin mong punching, Ang laki mong tao, yun ang gagawin mong punching bag. Tapos, yung huling niyang sinabi, gago ka, tangina mo, nag-deactivate ka pa. So, in fairness, tama naman yung mga pinagsasabi niya sa pagko-call out dun sa lalaki. Kung talagang ginawa nung boy. Kung ginawa ng lalaki. Oo. Kaya lang kasi, ito, meron rin kasi akong kilala na ang kakilala niya is yung Ivan Ronquillo. And sinasabi nung friend ko na yung lalaki, mas kilala niya yung lalaki. At alam niyang mahal na mahal ng lalaki yung Gina Lima. Basta nakasama niya sa isang event Yung friend niya talaga, yung lalaki. Babae tong friend ko. Tapos yung Gina Lima, parang nakasama lang niya sa isang event. And isa siya sa mga nag-post na actually, siya yung nag-story na nalaman ko na namatay na yung lalaki. Na sinabi niya na, yan kasi sa pagbibintang nyo, na dalawang buhay yung nawala. Actually, Tito P, madami pang ibang quotation pala dito si Valentine. Bago namatay yung lalaki, daanan muna natin yung mga pinagagawa nitong kupal na bakla na to Minute yung ulo ko sa kanya. Isa-isayin natin yan. Alam niyo naman hindi sa lahat ng bakla katulad niya. Sinasabi natin, it just so happens na hindi siya credit sa mga taong bakla. Bakla kasing kumag na to. Hindi, pero alam niyo naman dito sa show na to, ako yung medyo talaga ng advocate ng LGBTQ dito. Pero upal tong Bading Garcia na to Next na to. Sige, game. Ano. Unfortunately, Facebook has taken down my posts due to bullying and harassment daw. But this won't stop me from exposing you and fighting for justice that my dear friend Gina deserves. Tito P, sigurado ka bang wala silang connect? Kung makapag-post tong si Valentine, dear friend niya daw Hindi. Basta ang pagkakasabi sa akin, again, ang friend ko kasi ang friend yung lalaki. So, ang kinasasama ng loob niya is of all people, yung pa yung pwedeng mapagbintangan. Okay. Next pa, ito pa. Sinabi pa ni Valentine, she didn't deserve to perish that way. Hindi lang yan ang unang beses kang nagbuhat ng kamay sa babae. Ivan Cesar Ronquillo, ni abugbog berna mo din yung girl mo before sa May G-side. So, madaming alam tong si Valentine At yung huli, ito pa isa pa. Imagine, naka-makeup tapos may dugo sa ulo. Hindi makatao yung ginagawa mong nag-choose ako ng better words kasi baka ma-remove na naman pag na-real talk tayo. Pero you need to pay for what you've done and face the consequences of your action. At yung huli, tapos pag lalaki ang humamon sa'yo, takot ka. Tatanungin mo pa kung umalis na.
katangkad-tangkad mong tao tapos yung papatulan mong babae, pitit. Diyos ko talaga, Diyos na bahala sa'yo. Ito, Tito P and Vin, from a perspective na kung tama nga talaga na nananakit si Kuya Boy dun sa ate girl natin na biktima, ang ganda nitong pinaghihirit nitong si Valentine. Kaya lang kung dito papasok Tito P, medyo delikado ka dito pag hindi accurate yung source ng news mo na hindi pala siya friend. Pero kung ano bang dapat? Dapat ba friend ka para makapagbigay ka ng ganitong comments? Alam niyo yung quote na kung mahal ka niya tapos sinulatan ka niya ng tula, ibig sabihin mahal ka niya talaga. Pero kapag mahal ka niya tapos sinulatan ka niya ng 100 tula, ibig sabihin mahal niyang tumula. Ganda nun ha. So, ang sa akin... ba yung sa movie ni Stella? Hindi man, tinagalog ko lang yung galing kay Shakespeare. Pero like... Sige nga, tumitito Soto ka. Isa pa, pero ang ganda eh. Pakiulit nga yung quote. Kung if he loves you and he writes you a sonnet, then he loves you. If he loves you and he writes you 100 sonnets, he loves sonnets. So parang yung bading kasi, kung halimbawa hindi ka naman main character, tapos hindi ka naman ano mo yun, hindi kayo close talaga. Tapos ganito ka bumoses, bakit parang ginagawa mo tungkol sa'yo yung issue eh. Parang mas gusto mo yung atensyon na nakukuha ng opinion mo kaysa dun sa actual na justice. Kasi anong tinutulong ba niyan kapag nagsasalita ka ng ganyan? Wala ka namang additional na substance, wala ka namang proof na or anything na ina-add dun sa conversation, galit ka lang. Anong nakakatulong niyan? Tito P, ano sasabi mo kanina? Hindi. Clarify ko lang. Okay. Hindi. Yung una, di ba, sinabi niya binubugbog. Yung sobrang with conviction yan sinasabi. Na after nun, yung QCPD naglabas ng autopsy report na walang foul play, walang physical harm na nangyari, and yung cause ng death is walang kinalaman sa physical abuse. Yung sinasabi ko kanina na hindi friend, mali yung pagkaka-state ko doon. Ang gusto kong sabihin kasi is hindi direct information na galing doon sa Gina Lima yung sinabi. Kasi yung nire-refute na niya yung statement niya, ang sinabi niya, you're blaming me for their suicide, but just like you, I'm also a victim of misinformation. Na sinasabi niya na nakuha niya yung detail doon sa mutual friend na yung quote-unquote Kevin Tan. Which is, kung nakuha ka ng information mula sa hearsay, bakit ikaw yung unang nagpapako sa krus na hindi naman galing mismo doon sa ano eh. Parang magigets ko kung halimbawa nag-share sa'yo yung Gina Lima directly na itong ex-boyfriend ko may history na binubugbog ako. Tapos at saka kumbaga pwede kang tumira ng ganun at saka may kasama kang ebidensya or first-hand information, at least first-hand information yung ano mo, yung bala mo. Kaya lang para mutual friend eh. Para kasing like nauna kang mag-react sa i-verify yung information na nakuha mo. Tapos ngayon magugulat ka dahil kino-call out ka ng mga tao kasi nagpapalaganap ka ng ng misinformation. Para sinasabi mo, hindi ako yung biktima dito kasi ako yung unang na misinform. Tangina mo. Hindi ka man na muna mag-sorry. 'Di ba? Pero ito yung malapit. Ito kasing ito curious talaga to na na clout chaser na mahilig sumausaw sa issue para mapag-usapan siya. Ang nangyari kasi nga naput siya into limelight una doon sa Christine Dacera case. And then after doon, madami pa siyang ibang sinakyan na issue para mabuhay ulit yung parang tumunog ulit yung pangalan niya sa social media. Even to ano yung relationship niya dun sa Christine Dacera case para for context? Hindi, yun kaibigan. Parang niya naka-party, di ba? Kasama niya dun sa sa party bago namatay, di ba? Yun yung yun. Tapos itong si Gina Lima, kaibigan niya talaga.
Tapos Hindi, nalaman niya lang from a mutual friend na binubugbog. Parang gano'n. As per Tito P, hindi niya daw kaibigan eh. Ano ba talaga Tito P kung may insider information eh? Ang point ko is hindi kaibigan, pero yung information na pinanggalingan ng sinabi niya na kumbaga bago niya pinako sa krus, hindi naman first-hand information mula dun sa Tama. Oo. Okay, sige. Which is Ang yung next irony. Yung Oo. irony na sinasabi kong walang kinalaman yung boyfriend mula sa mutual friend ko rin yung nagsabi. Pero meron kasing autopsy report. Kumbaga, naman lumabas yung autopsy report na kiniklear yung pangalan ng lalaki. Pero yun nga, ito yung dito tayo babalik doon sa seryosong part. Napaka-tragic nitong storya na to. Kasi, number one, namatay na nga si Miss Gina, anong name niya? Gina Lima? Tama ba, Tito P? Gina Lima. Oo. Pero yun, masasabi bang natural causes or hindi na lang talaga disclose exactly kung ano? Ang nilinaw lang is no foul play. Ano ba talaga? Ang sinabi, no foul play. Ang hindi pa na-identify yung cause bakit tumigil yung puso tsaka yung... Oo. So, yung pinaka-sad part dito, actually weirded out din no? Mukha bang nag-analyze ng sarili si Kuya Boy dahil sa pressure ng mga nangyayari sa kanya. Yun yung reason. Kaya 'di ba lumabas yung post nung kapatid na babae nung Ivan na masama yung loob nila na ang malamang na nag-trigger dun sa pagkamatay ni Ivan is yung dahil pinubugbog siya ng social media. Na cyberbully siya. Hindi pa rin tayo natututo talaga masyadong siguro lang. Ano ba to? Nagkataon lang to na pagkatapos nung nangyari doon kay Eman, meron na namang isang tao na nabiktima ng bullying online. So technically, ako medyo may mali rin tayo kasi yun nga, inaatake natin si bakla. Hindi, sa akin mas inaatake ko yung yung culture na or yung practice na pinaparticipate nito ni Valentine na dahil may nangyari sa malapit sa atin and kailangan nating magsalita, feeling natin may naitutulong yung sinasabi natin. Kasi may kaibigan ako namatay din this year and very high profile yung pagkamatay niya. Tapos, syempre, nag-grieve, maraming sa community ng comedy nag-grieve dahil, di ba, namatay si God. Sinabi ko na yung pangalan niya. At the same time, may mga nagsasalita ng hindi nakakatulong. Kasi, may iba silang mga sinisisi, may naggumagawa sila ng sarili nilang narrative, tapos pinifit nila doon sa gusto nilang palabasin. Na sa akin naman, considering na may mga taong totoong nag-grieve, totoong nagmo-mourn, and malapit sila doon kay God, na na medyo na-offend ako na parang bakit tinatanggal natin yung narrative doon sa pag-seek ng justice for God, paghahanap doon sa mga pumatay sa kanya, to the point na ini-endanger din natin yung ibang mga tao na malapit kay God by associating God with them. So parang ang sa akin hindi naman natin kailangan natin maging clear kung mabovoice tayo ng opinion sa kung ano yung goal natin, lalo na kapag malapit yung sa atin yung nangyari, malapit sa atin yung biktima. Kasi kung halimbawa galit ka lang, gets naman, okay lang magalit ka, pero like tignan mo kasi habang nag-grieve pa yung mga tao, iba yung pag-take nila ng mga bagay. Diba? Minsan di tayo nakakatulong dun sa nagluluksa. Yung guy na yun, nagluluksa yun. Hindi lang siya cyberbully siya habang nagluluksa siya. So parang talagang kick a man while he's down, diba?
So parang yun yung Tsaka yun yung tsaka siya yung nagdala sa ospital eh. Exactly. Pero medyo nawiwirdoan lang ako. Paano ba yung setup nila? By any chance ba alam mo, Tito P? Kasi kung mag-ex-boyfriend Hindi sila, ko alam yun. bakit nandun siya? Yun yung Hindi, isa sa meron gusto naman ko. kasing gano'n na ex-boy. Alam mo yung mag-ex kayo pero good terms kayo. Kasi may mga kilala akong gano'n eh. Hindi naman sila yung ex na na merong bad blood between sa kanila eh. Ito pa yung malupit yung sa IG ko, dumaan lang sa sa feed ko, na merong ex-girlfriend tong Ivan na na kahit ex-girlfriend siya, maganda yung message niya about doon sa Ivan, na parang sinasabi niya na na nung time na naging sila, good memory siya doon sa Ivan. So for an ex-girlfriend to make a statement about kay Ivan na positive, sa akin parang yun, magandang magandang senyales yun para sabihin na yung in terms of dun sa sa ugali nitong lalaki. Saka may access siya dun sa sa condo nung nung babae, kaya nga niya nakita eh. Di ba yun? Di ba kapag may nangyari na ba sa inyo to na-observe nyo sa mga tao na matayan na may mga namatayan na lagi naghahanap ng sisi kung sino sisisihin? Normal yun, di ba? Normal part na. Part ng grieving process, di ba? Part ng grieving process na parang may stages talaga na yun nga, kailangan may mahanap ka na masisisi. Doon talaga hindi nakakatulong itong pile-on culture na to na ginagawa nung influencer na yon. Kasi parang instead na syempre, halimbawa, depressed yung yung person na yon na nag-suicide allegedly. Imbis na magkaroon ng examination sa kung ano ba yung nangyari talaga, anong problema paano kaya tayo nakatulong, nagkakaroon ka ng external na kalaban para lang tanggalin sa sarili mo yung onus na magsisi or mag-reflect sa nangyari sa'yo. Tapos, yun na yung person na yun na yung kalaban. So, halimbawa, may kaibigan ka na pinatay, imbis na yung pumatay ang awayan mo, dito ka na lang sa mas malapit na, dun sa mas pwede kang marinig, dun sa may control ka. So, feeling ko ganun yung ginawa ng influencer na parang, wala akong magawa, namatay yung kaibigan ko, andito yung ex-boyfriend, siya na lang yung may kasalanan, siya na lang yung awayan natin, kasi ang alternative is, maging malungkot lang tayo. Mas madaling magalit, di ba? So, yun, ang nakakalungkot lang na ganun yung nangyayari kasi normal na nga na naghanap tayo ng sinisisi dahil pa sa SOCMED, hindi pa tayo makapag-grieve ng maayos kasi like, nagagalit lang tayo. Ano mo yun? Ang weird kasi una, yung lalaki nagdala sa ospital dun sa babae, hindi naman siya nagtago. Hindi rin. Kasi normally, di ba, pag merong foul play sa ganyan, after nung dalin sa sa ospital, pagkatapos ng autopsy, magkakaroon na ng magkakaroon na ng police report yan. Biglang may lalabas ng balita na na yung ex-boyfriend na nagdala, suspect ngayon sa ganyan, di ba? Walang ganun walang ganun na nangyari. Ang sumunod na balita namatay na yung yung ex yung Ivan Ano pala kung meron kayong kung may nakikinig sa atin o pinagdadaanan pala, may seek help. It's dito lang kami. Bin ba na ako? I-message niyo ako. Message kayo, di ba? Parang naghanap lang tayo ng justification para para magamit yung salitang bakla hindi. Pero very sensitive din naman kasi talaga. Tapos, ewan ko, kung ako yung person na yon, tapos dalawang tao na sa paligid ko yung nagpapakamatay, isipin ko din, may problema kaya din sa akin. Joke lang. hindi ko siya sinisisi. Hindi ko siya sinisisi. Pero like, ibig sabihin,
alam mo yung malapit na ginawa ng baklang to, hindi man lang siya nag-take na accountability dun sa ginawa niya. Ay, Na parang sinabi niya na biktima, di ba? Parang sinabi lang niya na pareho lang tayong biktima dito. Di ba? Baklang-bakla no? Kahit yung, I mean, yung, di ba yung kung saan natin ginagamit yung term na bakla, hindi lang sa sexuality, pero yung... Hindi, diba, pero i-correct kita doon, Tito P, sa part na yun. Kasi doon tayo medyo mali. Dapat hindi na natin ginagamit yung word na bakla as anong term doon, yung derogatory. Yun yung isa sa natutunan ko sa guesting sa atin ng isang natin dati, isang kaibigan nating LGBTQ++ na okay lang magtawagan tayong bakla Basta wag lang siya in a derogatory form. Diba? Oo. Tsaka hindi naman siya representative ng kabadingan yung tao na yun. Ang ganda niyan. Kasi ang problema kasi ngayon, pag may isang bakla na may ginawang kagaguhan, sample, yun nangyari kay Aura dati. Oo. Ang problema, naninegative na lahat ng bakla for that specific instance. Hindi naman katulad ng regular na gender, regular sex, babae. On a daily basis, ang daming babae, ang daming lalaki na gumagawa ng kagaguhan. Pero hindi nalilabel na mali yung buong gender na yon. Pero sa atin hindi talaga manilabel kasi never nagkakamali ang babae. Wala ako dyan, ha? Wala ako dyan. Delikado yan, Tito P. Delikado yan. Hindi, sinabi niya yon kasi lalaki siya. Lahat na kakaway natin. Lahat na. Equal opportunity. Hindi, saka di ba nga tama yun, Tito P? Pag yung sabi nga nung iba, pag yung asawa mo, lagi kang mali sa paningin niya, ibig sabihin, nasa tamang babae ka. Di ba? Sige, ilabot mo yan. Hindi sa hindi ko sinasabing kasalanan ni Valentine ba pangalan niya? Valentine. Na tatlong tao na associated sa Hindi niya kasalanan na... Nakita mo na ba yung picture ni Valentine? Wag na, may masasabi na naman ako tapos tatawa na naman kayo. Si Valentine kasi masasabi mong ahead of its time Parang ahead of its time. Sige, pasend sa chat. Ang sinasabi ko lang, kung may mga kung alam mo, tatlong beses mo na naranasan na may nagsusuicide sa paligid mo, baka kailangan mo na maging actively, be a good friend. Kasi, di ba? Kasi, ibig sabihin, ayaw mo na may pang-apat, di ba? Huwag Hindi, kahit yung isa Hindi, ito lang ang kasalanan, di ba? Oo. Pero wait lang to be fair, si Valentine mukha siyang baklang Tony Labrusca Baklang Tony Labrusca. Respeto naman kay Tony Labrusca. Ayun yung picture pinatawag. Siya? Nagpayos ng ilong. Not that there's anything wrong about it. Wala naman, pero parang una ko siya nakita, yung una kong impression sa kanya, parang bago pa to. Hindi pa tuyo yung semento. Ganda gago. Ang ginamubin. Sabi sa inyo, wag yung sa inyo picture. Parang siya, alam ko na sino kamukha niya, parang siyang baklang Kevin Kembao. Yun. Yung star player ng Lasal. Parang siya yung after ni Grabe naman ito. Parang siya si Kevin Kembao, pero instead na namabakla si Kevin Kembao. Parang siya Pipay. Kilala niya si Pipay? Kamukha niya kasi Pipay, oo. Parang siya si Pipay na pinotoshop. Pipay na pinotoshop. Gwapo natin talaga lahat dito. Tayo pinakagwapong tao sa balat ng lupa. Pero mas accurate yung Kevin Kembao na di ba, na nabakla. Hindi na bakla nabakla. Hindi kasi usually di ba yung basketball player na si GC na namamakla. Pero ito yung hindi mo na kailangan explain yun. Joke na gets naman na.
Nagtatagal mo pa yung sarili mo eh. Hindi, baka lang yung iba, hindi nila magets yung context. Ako di ko na-gets. Gusto ko pa i-explain ni Tito P for 5 more minutes eh. Hindi kasi pag basketball player ka, matang Baka di ko lang na-gets sa'yo. So, bakit Kevin Gambono bakla? Hindi, wag na gago. Kasi matangkad, macho, mukhang basketball player, pero bakla. Nice. Basta ako dun sa PPI pagkatapos sa Anytime Fitness. Ganun. So, Pero ito, kwento ko pa sa inyo. Ito pa yung isang naging issue ni Valentine. Noong bukod dun sa Christine Dacera case, yung isa pang claim to fame niya, yung tungkol sa kung natatandaan nyo nung eleksyon na yung nagkaroon ng fake story time daw si Valentine Rosales noong panahon ng March 2022 election. Ito yung ang story ang pinangangalandakan niya daw doon. Nasaksihan niya yung may isa daw customer sa 7-Eleven. Tatandaan niyo sa 7-Eleven pag-eleksyon, merong mga cups. Yung cup. yung cups na may pangalan ng politiko. Oo. Nakita niya daw sa 7-Eleven Alley Mall na yung isang lalaki daw nagnakaw daw ng tumbler. Na ironically, yung mukha doon sa tumbler, mukha ni Ferdinand Marcos Jr. ni Bongbong. Tapos anong take niya? Tapos sinabi niya daw doon sa nagpakilala daw siya sa lalaki bilang supporter ni Leni Robredo na kandidato rin sa pagkapangulo noon. Tapos doon sa kwento ni Valentine, pinagmalaki nitong bumili siya ng tumbler ni Robredo at binayaran din niya yung tumbler ng ninakaw nung Marcos supporter. So ibinida na naman niya yung sarili niya. Tapos, meron daw nag-imbestiga na mga, alam mo naman ang internet mapag-imbestiga, di ba? Ang pinuntahan daw yung yung 7-Eleven branch na yon, matagal na daw sarado yung branch sa 7-Eleven na Alley Mall. So, kaya nga, isip ko nga 7-Eleven, Alley Mall. So doon napagtanto na fake news nga tong si Valentine. Yun. Kaya lang, wait lang ko lang Kasi kung i-associate niya yung supporter ni BBM na si BBM magnanakaw, hindi naman, ang accusation kay BBM, hindi naman magnanakaw eh. Drugs yung di ba? Yung kakaano pa lang yun. Tito P, pwede naman vote eh. Oo, pwede naman vote. Tito P, hindi naman tayo DDS na end or lang eh. May options din tayo. Hindi, pero ang kilala kasi sa tatay, ang kasalanan ba ng ama ay kasalanan ng anak. Pero minana ng anak ang ninakaw ng ama. Oo. Pero dalawang tatay ko nag-aaway ngayon. Na parang... Hindi, ang sa akin yan, hindi ako galit sa kanya dahil bakla siya. Galit ako sa kanya dahil kakamping siya. Hindi mo sa maayos ka. Ba't di mo binoto yung tatay ko? Ba't di mo binoto yung tatay ko? Kung nandito yung tatay ko, di ba? Sapakin niya yung vice president. sabi niya, Bin, bakla naman ako, hindi naman ako tanga para iboto yung tatay mo. Grabe. Sa bagay, galit din yung tatay ko sa kanila eh. Sorry, guys, sorry. Sorry sa sinabi niya. Hindi. Yung mga ganong hirit ba, guys? Sa tingin niyo, yung mga ganong hirit ba? Kanino niyo siya tatanggapin? Like, sino yung may karapatang magalit ng ganon kapag may nangyari masama? Kasi, di ba, ang nagagalit tayo ngayon kasi parang nagka-cloud chase siya eh. Pero sino yung may karapatan na magalit doon na hindi cloud chasing sa tingin? Magulang? Actually, lahat tayo may karapatan. Ang problema kasi, naglabas siya ng statement and it was treated as facts. And yung statement na pinakawalan niya, yun yung nag-trigger para magkaroon ng online bullying doon sa lalaki. Parang same case with Anjo Iliana to Tito Soto. Yung kay Anjo Iliana, nilabas niya na may kabit daw si Tito Soto. Di umano, yung kabit daw na yun, nagsabay pa si Vic Soto saka si Tito Soto only for him to retract it later on.
Oh, So, ano daw sabi niya? Bawi, hindi laban. Oo, sabi niya bawi. Nang babluff lang daw siya. So, technically, the damage has been done. Bakit damage has been done? Number one, hindi lahat ng mga nakapakinig nung una niyang statement maririnig yung retraction. Tama. Tama. Number two, ang iisipin ng tao, kung narinig man yung retraction niya, sasabihin lang nila, the mere fact na sinabi niya yun, may bahid ng katotohanan yan. Same thing with what Valentine did. Pinagkalat niya, ang problema, kahit na mag-retract siya, wala na. Kasi nga, naka-apekto na doon kay Kuya Boy. Tsaka patay na eh. Yun nga, patay na. Isang buhay ang nawala. At yun ay isang bagay na never nating mababalik. Umiyak man siya, mag-sorry man siya. Hindi niya pa ginagawa. Hindi niya pa ginagawa. At yun nga eh. Hindi pa siya nag-sorry. Hindi siya nag-sorry. At ang matindi, inilagay pa niya yung sarili niya sa sentro bilang isa ring biktima. So technically, ginamit pa niya itong buong trahedya na to para mapag-usapan siya. Playbook ng Cloud Chaser ano? Oo. Tama yung sinabi ni Vin kanina. How will I make it about myself ang Craig? Yun yung story. Paano ko gagawing tungkol sa akin tong lahat ng to? Hindi katulad ng ginagawa natin. Sumasakay tayo dun sa cloud. Pero hindi natin, it's not about us. It's about, dun sa baklang yun. Pero, sabi na eh, hinihintay ko lang eh. Hindi, nakakasaka na eh. Nakikita ko na eh. Hawak mo na yung barahay, lalapag mo na lang eh. Alam mo? So sa comment section nitong episode na to, lagyan nyo naman ng scoreboard kung ilang beses ginamit ang salitang bakla ng bawat tao sa episode na to. So Tito P, 5 times ba? Ganun. Binboy na agwa. Attorney Binboy na agwa. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Damay siya, no? Antay muna natin, pumasa sa Hindi, lagay nyo. Antay muna natin maging official na attorney at saka natin ipadebar. Tangina nyo. Gago. Mahal ko naman si Bin. Sa akin, kapag sana may learn. Hindi, kaya naman natin pinag-uusapan kasi sikat, parang na eh. Kumbaga, hindi naman tayo sikat dahil may sinabi tayo masama tungkol doon sa, di ba? Sabi, dapat we're making sense of it. Ano kayang pwede nating matutunan dito sa sitwasyon na to? And sa akin, na natutunan ko is kung the more na mas malapit ka doon sa tao na yun, the more na mas kailangan mo maging careful sa kung ano sasabihin mo online ka habang nagigrieve ka. Kasi may epekto yon doon sa iba pang nagigrieve. Tapos number 2, meron kang authority eh. Yung mga taong walang alam doon sa sitwasyon, maniniwala sa'yo agad kahit na hindi verified yung information mo. So itong si Valentine, sana tanggapin niya na lang yung katotohanan. Unlike yung ilong niya. Na sige. Ay, no. Ikaw, Tito P, anong final say mo dito? So hinay-hinay sa pagsawsaw. Yan tuloy. Pati tayo isawsaw din. Kasi yun nga, parang magigets ko kung first-hand information, saka yung tight talaga sila nung namatay. Plus, again, yung mga ganitong bagay, if ever man kakilala, kasi halimbawa ako nangyari sa akin yun, tapos kakilala ko talaga yung mga parties involved, hindi ako sa social media pupunta eh. Tama. Diba? Bakit mo siya ilalagay sa social media para pagpesta ng mga tao? Kung ka-close ko sila, it's something na dapat pinag-uusapan nyo within closed doors eh. Hindi, ang problema kasi Tito P, gusto niya kasing ipahiya. Yun yung form of revenge niya. Hindi, pero yun nga yung point eh. Na kahit ako parang personally, halimbawa merong similar na may kaibigan akong babae na meron siyang issue dun sa boyfriend niya. It's something na hindi ko dadalhin sa social media. I would rather na kumprontahin ko yung boyfriend na mag-usap tayo, lalaki sa lalaki. Hindi yung, again, napakabakla nung move na pupunta ka para i-chismis mo para pagtestahan ng mga tao sa paligid. Diba?
Well, tama naman yun, yung dapat pag-usapan nyo muna talaga. Lalo na kung hindi mo alam. Yun yung talaga, hindi niya alam kung totoo eh. Tapos, tangin na sinakyan niya lang talaga agad eh. Ano mo yun? Talagang ang purpose is mag-cloud chase. Kasi sakay ka sa issue. Ang goal mo naman hindi para maganap ng hustisya eh. Ang goal mo is makakuha ng engagement eh. Alam mo, totoo yan. Kung hindi siya influencer, baka i-doubt ko pa yung ganyan statement. Pero doon siya bread and butter na yan eh. Kaya kasi, wala. Ito kung hanap mo justice, dapat ang sinisigaw mo is justisya, tapos ang kino-call out mo is yung authorities, hindi yung lalaki. Kasi ang niya, inatake niya yung ex-boyfriend yung Ivan yung niya, hayop ka, di ba yung ginanon niya kagad? Kung ako kaibigan, ang aning ko, ang i-address ko kagad is, QCPD, ano pong ginagawa natin? Ganito nangyari sa kaibigan. Saka hindi mo siya i-address sa social media. As much as possible, tahimik ka nga, nagagather ka ng ebidensya, tapos saka ka pupunta sa QCPD. QCPD, ito, nakakuha tayo ng ebidensya na nagkaroon ng foul play sa kaibigan namin, tulungan nyo kami. Ganyan, history yan ng domestic abuse, ganyan. Tapos, pag yung in-address na ng PNP yung sitwasyon, at saka ngayon maglalagay ng statement para kumuha ng suporta para mag-rally around yung mga tao dun sa hustisya na hinahanap mo para dun sa kaibigan mo. At hindi para kumuha ng sentimento para ma-pressure mo yung mga alimbawa. At saka kaya sa akin kasi kailangan alam mo paano i-leverage yung social media. Ang best way para i-leverage yung social media is katulad ng nangyayari dun sa mga flood control projects na kinukuha mo yung sentimento ng mga tao para i-pressure yung mga government officials para mahiya sila dun sa ginagawa nila, para tigilan na nila yung kagaguhan nila at magkaroon ng hustisya na magdedemand na yung mga tao ng accountability. So, lapit ka muna sa PNP, hanap ka ng hustisya, pag hindi nila inaksyonan, saka ka pupunta sa social media para sabihin na ito yung nangyari, pinresenta na namin yung mga ebidensya, hindi pa rin, inuupuan pa rin ng PNP. Tulungan nyo kami para kalambagin yung PNP, para gawin nila yung trabaho nila. Hindi, ang goal niya is inatake kagad niya yung tao na hindi niya alam, yung taong yun is nagigrieve dun sa loss na nangyari sa kanya at naka-apekto dun sa naka-apekto pero kasi dun pero Tito P, yung dito not be the protector ng baklang to ang problema kasi dito, Tito P, natural reaction yun ng isang tao na may galit sa puso. So wala siyang pakialam. Ang gusto niya kasi mapasama yung taong nakagawa nun. Technically ikaw, I can't believe I'm defending this guy. Pero technically, kung ikaw galit ka, gusto mo makabawi ka doon sa taong sa tingin mo gumawa ng masama doon sa kakilala mo. Hindi, ang gusto mong muna malaman, ano muna nangyari? Hindi yung makabawi ka kagad. Pag sure na ako may ginawang kataranta doon yung tao, tsaka ako gaganti. Pero ang problema dito sa senaryo na to, hindi natin alam kung alam niya ba talaga. Kasi nga ang senaryong bringing up mo kanina is hindi naman pala siya totoong friendship. Kumbaga, kapitbahay lang siyang nakikinood sa over the bakod. Ito nga yung perfect example na hindi ka kaibigan. Yun sa akin kasi kung ka-close mo talaga, dapat ang atake mo is inaalam mo muna ano ba yung nangyari. Tsaka kung kilala niya talaga yung yung dalawa, dapat alam niya kung ano yung history ng dalawa to begin with Yun yung kasi again, coming dun sa sinasabi sa akin ng mutual friend ko, base dun sa alam niya na history, hindi nagche-check out yung nangyari. Ay, nako. Basta ang lang dito, para sa akin naman, ang dami ng beses nangyari nito Recently nga, yung tsaka may history pa yung bakla. Yung baklang to, may history na ng ng misinformation. Tama, oo.
ang problema kasi nabibigyan pa rin kasi siya ng platform eh. May kumakagat pa rin sa kanya eh. Ito rin yung opinion ko sa sarili ko. Kagatin yan? Hindi, ito yung opinion ko naman na na parang best example si Mocha Uson. Ang layo ng talon no from this to Mocha Uson. Di ba si Mocha Uson for the longest time parang nanahimik na siya eh. Parang technically wala na yung clout niya eh. And then recently, nag-post na naman siya ng something na political. Ang problema kasi, dapat retired na siya eh. Hindi na dapat pinapansin yung mga pinagpo-post niya eh. Ang problema ngayon, yung mga tao, pinansin pa ulit yung post niya. So technically, we're giving her power again. Same thing with Valentine. Kung walang pumapansin dito sa clout chaser na to, kumbaga, ang kasabihan nga, di ba? Yung if a tree falls down in the middle of the forest and no one sees it, does it make a sound? So ganun din yun. Kung hindi natin sila hindi natin i-empower tong mga cloud chaser na ganito, yung boses na binitawan niya, walang makakarating dun sa Parang kumbaga, pinost mo lang yan, 3 oras na walang nagla-like, makakalimutan ng tao. Yung problema, ito, sinishare, dumadami ngayon yung mas nakakalam. Pero, again, to give benefit of the doubt, ikaw, Tito P, ikaw, Vin, bystander ka lang. Nakita mo na may isang post na ganito si Bakla. Naghahanap ka ng justice. Gusto mo magkaroon ng clarity kung ano nangyari dito kay ate girl. Kay Miss, ano pangalan Tito P? Sorry. Gina Lima. Kay Miss Gina Lima. Matitrigger yung emotion mo bilang isang bystander Na, ay puta, sinaktan pala nito. So, ang technicality, ang natural progression, magagalit ka dun sa itinuro. Magpa-fact check ka ba? Initially, hindi ka magpa-fact check kasi wala kang way to fact check So, ang gagawin mo, i-attack mo ngayon siya. Ang problema, yun nga. Talagang ang pinakadulo ng sisi, si Valentine. Tumbak lang to. Pero yun. Mabilis lang Nung dumaan sa akin yung balita, yung nakita ko nga, Viva Max artist namatay. Hindi ko naman sinabi na na yun nga, natagpuan ng boyfriend si Mugod. Ang una ko lang naisip, sayang I mean, sayang yung buhay ng tao hindi... Oo. Hindi ko alam kung lalo kung binabawi sarili ko. Hindi, pero hindi yung hindi yung nag-a-assume kagad na siguro yung boyfriend ko. Yung more of anong nangyari, ganun. Pero pero hindi... Kaya lang naman ako naging invested kasi nakita ko lang sa story ng friend ko na na sinabi na nung namatay na yung boyfriend Pero yung ang reaction ko lang is parang ang bata ba? Yun, ganun. Oo. Sa akin wag ewan ko, siguro fresh pa din kasi yung mga bagay sa ever since. Pero sa akin kasi bigay mo muna lalo na kapag levels yan kapag wala ka talagang alam, ka na lang, condolence ka na lang, or better yet, kung di ka naman kilala ng pamilya or di ka naman kilala ng biktima, huwag ka na lang magsalita. Kasi minsan pag halimbawa may namatayan tapos biglang ang daming wala namang may kinalaman tapos biglang magpapakita sa yung magpapakita sa funeral. So paano ba? Like, time to for private grieving Parang pwede ba wag yun na kayo. Tapos parang feeling ko ganun din sa SOCMED Parang wag mo insert yung sarili mo dun sa kwento. Lalo na kapag hindi pa tapos. Hindi, ang hindi magandang nangyari nga doon, parang in-insert mo yung sarili mo doon sa bagay na wala ka naman palang kinalaman to begin with Oo. Tapos alam mo yung parang hindi siya parang may chismosa kang urge na may bago akong scoop. May bago akong scoop, binubugbog pala tong ex. Tangina, kailangan kong i-release para mag-clout chase. Yun yung nakakainis doon. Hindi ko sinasabing yun yung ginawa ni Valentine pero kung may history ka ng ganon,
tapos hindi ka pa nagbe-verify ng ng sources mo, imposibleng hindi nag-occur sa'yo na gawin ko kaya to para para maging tungkol sa akin, para ma-platform ko yung sarili ko dun sa issue. Ayun, yun lang. Ikaw, Makoy, anong mo? Basta ako, ang opinion ko dito, hindi ako ang opinion ko dito talaga, this could have been prevented kung walang cloud chasing na nagawa. Kung facts lang talaga yung lumabas. Pero, again, di mo rin masisisi si Valentine kung ibibigay natin yung benefit of the doubt kay bakla, kung sa kanya yung niya as fact, pinost niya at galit, katanggap-tanggap pa yun. Pero kung talagang pinost niya yun just for the sake of chasing clout, yun ang negative para sa akin. Talagang... Hindi, men, nasabi na mali ka eh. Tanggapin mo na. Like, nasabi na mali ka eh, tapos may nangyari masama, dapat accountable ka na doon. Kahit pa nagalit ka, hindi sabihin mo nagalit ka lang. Hindi yung ngayon, parang ka pa, kasalanan pa ng mga tao na kino-call out nila kasi meron kang maling sinabi. Parang, tanggapin niya na yun, na kahit pagalit siya, hindi yun excuse para, manira ng buhay. Lalo na, ewan ko, mag-aaway ba tayo ngayon? Joke. Vin, saan ka nila pwede i-follow or saan ka nila pwede mapanood? Yung sinabi ko kanina, totoo yun na kung meron kayo nararamdaman, please, na kung may pinagdadaanan kayo and feeling nyo wala kayong matakbuhan, pwede nyo akong i-message at Vin Buenagua Comedy. Kung kailangan nyo lang ng kaibigan, hindi ako professional, pero at the same time, professional help is there. So, hindi pa huli ang lahat. And kung gusto niyo mag-cloud chase with me, punta kayo sa December 5. May show kami ni Brad Pitt. Is Comedy Manila. Kalimutan ko mag-plug kanina. Is Comedy Manila, musical comedy sa Cool Pals Bar at The Cellar. Tapos, December 18 sa Cool Pals Bar at The Cellar, Rex Navarrete naman. Host ako. So, punta kayo. Merry Christmas. Naka-freeze ba si Makoy? Oo nga eh. Hey, sino nasunod? Tito P, saan ka nila pwede follow? Ayun, follow niyo ako sa IG, Tito__P, para makakita kayo ng Tito nagsa-struggle with plastic rocks. Plastic rocks? Climbing, akala ko mo yun, meron ko nung yung laruan, pet rock. Teka. At kailangan meron, matagal-tagal na rin po pala tayong hindi pinapollow ba ni Tito P? At sa episode na to ng pinapollow ba ni Tito P, kupal ba pag sinek natin kung pinapollow mo si ate girl? Okay lang. Dali. Kahit ako na-curious, hindi ko rin alam eh. Naka-follow ba ako? Ano pangalan ni ate? Gina Lima. Parang hindi ata ako naka-follow dito. Ang weird, no? Nung saka mo siya pinalo, nung nabalita siya. Mabagal yung internet namin. Di namin ma-check kung pinapollow ni Tito P si Gina Lima. So, i-comment nyo na lang guys kung pinapollow ba ni Tito P si Gina Lima. At si Laila de Lima yata yung pinapollow. Pinapollow ni Tito P si Gina Lima. Talaga? Pinapollow niya talaga. Lakas mo. Ay, nako. Hindi, pero cheating aside, hopefully, the soul of Miss Gina Lima rests in peace. Ganun din dun sa boyfriend niya, ex-boyfriend niya. Si Ivan. Si Ivan. And sana hindi na maulit-ulit tong pangyayari na to. Kasi ito yung isang perfect example ng tragedy. Diba? Diyan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama po natin future attorney Vin Buenagua, na
bagong alias niya na ano nga yung pangalan mo ulit na bago? Si ano? Eman Bacosa ng podcasting. Ang Eman Bacosa ng podcasting na lagi nagsasabing, ang tunay na macho anak sa labas. Tangin ang ganda gago. God bless you. God bless you. God bless. God bless. At kasama pa rin po natin, pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P, na lagi nagsasabing. Honesty's the best. At ako naman po si Makoy Para, your showbiz bro, na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Chismoso. Flip! Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.